Unahin natin basahin. Ngayon, kung wala pa, ako uli yung mamimili. O kaya ito, baby ko. Si Moonlight. Yan. So, yeah, wala pa. So, unahin natin yung Pisces, no? Para malaman natin yung current situation ng Pisces, lagyan ko lang ng timestamp. So, yeah. Current situation ng aking Pisces, Sunlight. Current angels, please. Current situation ng aking Pisces. Nagising sila nung nagising din ako. Gusto ata nila ulit sumama sa live. Ayan. Pisces, as of now, ang kausap kong Pisces ay may kinalaman or may ipinaglalaban about sa money. Humihiling siya sana magkaroon ng divine intervention or justice sa pinaglalaban niya. Kinikiping notes niya lahat ng mga bagay or ebidensya na makukuha niya. Wala pa siyang magawa as of now kasi parang, yun nga, naghihintay siya ng tawag dito na justice na makuha niya or maipanalo niya yung kaso or might be humihingi ito ng para sa kanya, yung perang para sa kanya, no? Si Pisces. Nga lang, parang pinahirapan siya bago niya makuha to. So, kung hindi ito ang situation ng Pisces, hindi ikaw ang Pisces, hindi ito ang para sa'yo. Pero, tawag dito, kung hindi ka Pisces para sa'yo ng situation, you can always stay, no? Check your sun and moon and rising, Pisces, kung hindi ito ang current situation mo para hindi ka malito or matriggered, no? Tingnan natin maaaring mangyari sa Pisces within 7 days. Ayan. So, yep. Tarot angels, please give me last 2 cards para sa Pisces na maaaring mangyari sa kanya within 7 days. Magkakaroon ng pagbabago. I think yung hinihintay mong divine intervention, hindi siya mangyayari. Yung parang humihiling ka na sanang may mag-rescue or may maganap na pagbabago. Or siguro umamin tong isa, hindi ito mangyayari. May ibang mangyayari na hindi mo inaasahan. Pero wag ka mag-alala. Kasi medyo hindi ka magiging comfortable within 7 days sa mangyayari. But at the same time, parang magkakaroon ka ng feeling na ay, buti na lang ganito na rin lang yung naging outcome. Okay? So, magkakaroon ka ng juggle about sa money. And maaring mamili ka within near future about sa tao na from your past or dito sa tao na mag-a-apologize at babalik sa'yo. So, yun, no? Para sa aking mga Pisces. So, next is okay. Aries, Leo. Bigyan niyo pa ako ng isang zodiac sign, Sagittarius. Para yun yung sunod natin. So, yeah, let's go to our Leo. Bigyan ko lang muna ng timestamp ang ating mga Leo. Hello! Para alam niyo na, may pag-download sa... So, alam ko na yung problema kung bakit yung last time, hindi siya walang boses. Thank you, ma. Yung yung general reading ko last time, kasi pala, nasira mismo is yung app, hindi yung hindi yung hindi yung video ko. So, ang ginawa ko, dinirect ko na lang sa iPhone ko yung upload ngayon ng general reading for career nung sa YT ko. So, naka-upload na siya ngayon. Pwede nyo nang panoorin. Nga lang, umabot na kayo ng mga 2 hours. Okay, mag-upload nun. Thank you, ma. So, let's go to our Leo. Current situation ng aking mga Leo. Please, Tarot Angels, give me 3 cards. Guys, pasensya na kayo kung may nakikita kayong makulit na babies na dalawa. Nagising din sila na nagising ako. Actually, para silang dog. No? Oo, kasi lagi sunod sa akin to kahit saan. Aking Leo.
So, may bagay kang natutunan na pagod ka na. Actually, kahit na sabihin natin na siguro yung ugali ng mga tao, yung pagiging manipulator, gaslighter nila, matagal mo nang natutunan. Pero hanggang ngayon, nagbibigay pa rin sa'yo to ng anxiety. Okay? Parang, hindi, pero siguro before Leo, parang nakikipaglaban ka nun. Yung parang nakikipagbakpakan ka pa ng salita or sigawan or alam mo yon yung patulin ng dila o ganon. Pero ngayon parang nakakapagod na, nakaka-stress na. So, yun, hindi ka na lumalaban pero at the same time parang ayoko na dito sa lugar na to, ayoko na kasama yung tao to, nakakapikon na, okay? So, ang ina-obsess mo na lang is to have peace. Gusto mo na lang, yung obsession mo is to heal your inner child. Hindi na yung makasama yung mga taon to, hindi na pilitin yung isama mo yung sarili mo sa mga to, kasi nga nakakapagod na, okay? I mean, alam mo na ganito yung ugali nila before, pero parang nakakawalang gana na makipag-exchange ng words, no? Ang importante na lang sa is, paano ko ba i-heal yung inner child ko? Kasi, nakakabagot na talaga. Hindi ko masabi yung words, pero at the same time, parang nakakapikon na parang ginagawa ko nitong mga nganga. Okay? So, parang ganon. Kung dito ang current situation ng Leo ko, you can check sa Animal Rising. Ngayon, kung hindi ka Leo, pero same ng situation ng aking Leo, you can always stay and take it as a night. This is a general reading. So, tingnan natin ano mangyari sa aking Leo within 7 days. Please, Tarot Angels. Naka-Superman yung aking one light, guys. So. Okay. Within 7 days, magkakaroon ka ng mga taong makikilala na bago for your might be project or business na ganun, no? Yeah, you will start, you will start na unti-unting ilabas yung mga bagay na gusto mong gawin before, lalo na about sa business, na ganun. And may mga bagay ka pa rin na hindi mo mapakawalan. Yung mga bagay na parang kasi ikaw din nag-establish nito no? So parang, ba't ko papakawalan? However, kailangan mo gumawa ng choice. Lalo na kung halimbawa, kung ito yung mga bagay na, halimbawa sabihin natin, you are currently in a partner na asawa, karelasyon, may joint account kayo, blah, blah, blah. Hindi mo mabitawan yung mga naipon mo doon kasi nga, at the same time, hindi mo rin mabibitawan tong taong to. Not because na naka-codependency ka, kasi nga syempre, kahit ari-arian to, pinaghirapan mo pa rin yun, no? So, parang yun hindi mo pa mabitawan. But, you will have to make a choice within 7 days na piliin kung isasama mo ba yung mga bagay na na-establish mo sa mga tao na hindi na naka-align sa'yo. I think hindi mo lang kayang pakawalan is yung mga pinaghirapan mo Pinaghirapan natin yan Sabihin natin yung bahay, lupa, kotse, gano'n yung mga gamit doon. Nagsimula ka ng start, di ba? Para nang walang-wala nung nag-start ka. Tapos, parang kung bibitawan mo yung mga taong to na hindi na naka-align sa'yo, kasama yon. Okay? Parang, syempre, kahit nasabihin mo ba, ayaw naman nila umalis, parang ikaw yung aalis. So, nakadepende yun sa'yo. Kasi yun yung major choice na kailangan mong gawin. Or if ever, just ever, sa ibang Leo, may bago silang makikilala na tao na I think na magpo-propose sila ng bagay na, thank you Mr. Dreamboy, bagay na tawag dito ng establishment or proposal about sa work. Kasi a lot of pentacles dito, partnership, collaboration, or what sa isang tao, they will have to leave something. Marriage man, relationship man, long-term man, situationship man,
playboy, playgirl era para magkaroon ng malaking pagbabago. Hindi ito, Leo, bastang yes or no na pagbabago sa'yo. Ito yung bagay na unknown sa'yo. Kung halimbawa, nasanay ka na with your partner, kahit nasabihin mo, di ba, bibisit ka or sa family mo, na hindi ka na naka-align at alam mo na yung sa sarili mo, tanggap mo na yung Leo, kailangan mong mag-make ng choice para magkaroon. I'm not saying na magiging maganda agad. Mr. Dreamboy, thank you yung takbo ng relasyon nyo. However, ito yung major choice. Kung papakawalan mo ba yung mga bagay na nasanay ka or iwilalaban mo na yung bagay na pwede kang sumaya pero unsure pa rin yung result nun. Kasi I think, Leo, before, hindi ka sumusugal sa bagay na hindi mo alam. But, the divine timing is urging you to give up all those things na pinaghirapan mo. To start anew. Kasi ikaw na mismo, napapagod ka na kung nasan ka na, no? Take it as resonate. Relasyon man to or again, hindi ako sumasang-ayon sa mga third party, no, guys? Pero, hindi ko rin naman gugustuhin na yung mga tao ay mag-stay sa lugar na hindi na sila masaya or yung hindi nila mahihil yung trauma nila. For example, no, may mga bagay na binabalikan pa rin kayo na pinag-aawayan nyo. And your partner, sasabihin nila na, ba't hindi pa tayo umalis dyan? Ilang taon na yan? Well, kung yun ang tinatanong niya sa sarili niya dahil walang pakialam siya sa'yo sa emosyon mo, ask yourself, ba't nga ba naka-stay ka pa rin sa tao na yon, tapos andun pa rin yung emotion mo. Hindi ka makakahil sa tao na yon hanggat nandiyan ka, okay? Yun natitriggered ka, hindi love yon, codependency yon. Na parang sabi, ay natiis mo, no? Natiis mo si Papa, natiis mo si Mama, I'm happy for you. No. Hindi siya okay. I just want you to know sa lahat ng mga tao nanonood, no? Mahalaga ang emosyon mo habang tumatanda ang pamilya mo. Hindi lang anak mo, kundi yung mga tao din na, thank you Mr. Dreamboy, kundi din yung mga tao na nasa paligid mo, katrabaho mo, damay sila sa emosyon mo. I just want you to know that. Kung nagtataka kayo bakit yung mga ibang nagtatrabaho is masungit sa atin kahit customer tayo, hindi naman tayo kakilala, bigla na lang ganun. Imagine niyo na lang kung anong pinagdaanan nila sa bahay nila or sa tao na hindi nila kasama or sa manager nila na hindi sila masaya or sa tinitiis lang nila na trabaho tapos ganun pa ang trato. Hindi lahat iba-iba, di ba? But your emotion, yun yung reason nun. Bakit tayo biglang sumisigaw sa mga tao na halimbawa nakabasag lang yung kapatid mo, yung anak mo, yung partner mo dahil nasabihan ka ng manager mo ng ganyan-ganyan. You take your emotion sa bahay, saan ka man magpunta. So, ang kailangan mong gawin is tingnan mo yung mga taong kasama mo. Kung masaya ka ba. Kasi kung hindi, damay mo lahat. Taong makakasalubong mo, kaya nga di ba minsan pagka may nakakasalubong tayo nakangiti, kahit na parang, alam mo yun, nakakahawa siya. Kaya, I just want you to know guys, sa bagay, sa tao, sa lugar na hindi ka komportable, thank you Randy, is ikaw yon. Ikaw ang may choice kung bakit nagstay ka. Hindi mo kailangan, thank you, itapon yung emosyon mo sa ibang tao. Diba? Lalo na yung sinasabi natin yung mga nagtatrabaho sa government na ganyan, na gano'n, na ganyan. Eh, syempre hindi natin alam, diba? Marami ng taong nasa paligid nila. Yun ang mataas sa sahod, pero at the same time, ang hirap din. Or kaya, akala natin mataas sa sahod, we don't know. Pero, dapat umalis sila doon kung hindi din naman sila okay na mag-public servant, diba? Hindi sila makakadamay ng sakit ng ulo. So, let's go to our Libra for our Mr. Dreamboy. Sir Randy, ano nga po palang nyo? Zodiac sign nyo. Isusunod po natin yan. Lagyan ko lang ng timestamp ang aking Libra. Ayan. Ay, sakto naman pala. Ayan. Okay. 555 Libra, meanings change. Okay? So, 15. 155 changing. So, tingnan natin ang current situation ng aking Libra.
Seryosohin niyo ba ako, guys? May ganito. Ay, ako, ang kulit nila. Ito si Moonlight, ito si Sunlight. Meron akong pusa na si Daylight at Midnight. Okay. Current situation ng aking Libra. Ang nararamdaman ko lang, Libra, is something is changing big time sa'yo. So, binigyan ako ng 4 cards. Okay. Same din. And I think pagod ka na. Dati kasi pag nakikita ko yung nararamdaman ko, usually pag nakikita ko yung completion card, is something na natutunan mo na. However, Libra, parang pagod ka na. Okay? Alam mo na yung tama at mali. Alam mo na lahat. Alam mo na yung bagay din na parang same no kanina na alam ko na yung mga bagay na natutunan ko at yung mga tao na hindi para sa akin. Pero ito pa rin yung mga tao at yung mga bagay na may hold sa akin, no? May hawak sa akin. Hindi ko alam kung paano ako makakaalis dito. Naghahanap ako ng way kasi parang I don't know. At some point kasi, Libra, iniisip mo yung mga bagay na pwede nilang gawin or sabihin tungkol sa'yo. So, gumagawa ka ng way para paano ba maka-exit ng wala akong alalahanin. No? Parang ganon. Kasi yun yung obsession mo as of now. Makaalis sa mga tao, sitwasyon na nagpapabigat sa'yo. Yung mga bagay na ano ko ba sasabihin to? Okay, even na sabihin natin yung nasa pamilya ka or nasa relasyon ka na hindi ka na masaya. Okay, pero may pamilya ka doon, may anak ka doon, may ganito, may ganyan, or ito yung mga taong kababata mo, ito yung mama at papa mo, yung mga ganon. May mga bagay kang bagong ang hirap pakawala, lalo na kung nasanay ka sa traditional na pagpapalaki ng kumbaga yung emosyon mo, maaring damay din yun yung bakit ba nagrereklamo ko? Nagrereklamo ka. Okay? Maaring damay din yung kung paano ka hinandle nung bata ka o paano mo ilabas yung emosyon mo. No? Isa yon. I don't know, para kasi ang dami mong dapat natutunan mo na, alam mo na, nga lang may hold pa rin sa'yo tong mga bagay na to. And alam mo sa sarili mo na kailangan mo umalis. Time is up. Kailangan ko nang umalis. Kasi gusto ko may magbago sa circle ko. Yun yung gusto mo sabihin, no? Libra. Kasi itong mga taong to, parang hindi ko masabi kung ayaw ka nila pakawalan or ikaw yung nag-iisip na na-overwhelm ka na pagka umalis ka o lumayo ka, may mangyayaring hindi maganda. No, parang parang nakikita ko yung before na ako, Libra, na nung college ako, since ako yung president ng block namin. May nangyari doon na nakita ko na nagdadahon yung isa sa mga classmate ko na actually close yun ng close friend ko, no? Na naisumbong ko sa teacher kasi close ng teacher na yun yung mama niya. So, hindi ko inilagay sa saw agad. Ang nangyari doon, dahil sa nagawa ko na yun, tinira-tira talaga nila ako. So, ang ginawa ko kasi narinig ko, pinag-uusapan ako, ang ginawa ko talaga, kahit na before, hindi ako masyado umiinom ako, pero hindi ganun kalakas. May inuman sila, sumasama ako, para lang wag ako pag-usapan. Para lang, alam mo yon, yung nagiging, sumasama ako sa mga bagay na ayoko. Pero kailangan andun ako para hindi ako pag-usapan. Or at least para napaparanoid ako. Ganun ako nung college days ko. Hanggang sa nangyari na actually napahamak pa rin ako, okay? Kasi tumulong ako sa isa pang yung best friend ko na yon, na ginulpe naman nung classmate ko na best friend ko yon. Na sabi ko, ayoko, pero I want to be fair. Kayo pumunta ng SAW. Nga na dahil ako yung president, sumama ako. Bandang huli, sinabi binayaran daw sila ng best friend ko para ibaliktad.
So, ibig ko sabihin dito, either way, Libra, kung ayaw sa'yo ng mga tao, kung may sasabihin at may sasabihin sila, kahit araw-araw mo sila kasama, kahit araw-araw mo sila ilibre, kahit nasabihin mo na hindi mo na sila isusumbong sa ginagawa nila, wala. Once na nakatalikod o umihi ka or whatever, okay, may masasabi sila. Walang napala yung ginawa ko na yun, no? So, parang ganun yung nakikita ko sa'yo na parang, ayoko umalis dito kasi nga, baka nga may mangyaring ganun. Well, hanggang kailan, okay? Ako napagod ako. First year, first sem lang yun, napagod ako. Wala nang second sem, babay sila sa akin. Inaaway ko talaga. So, tingnan natin maaaring mangyari sa Libra within 7 days. Ang cute mo. Ginawa mo akong nesting. Tapos reklamo pa ng reklamo tong isa na to. Ang dal-dal. Okay. So, yeah, Libra, within 7 days, aaminin mo na, okay, talo na ako sa sitwasyon na to. Ayoko na rin naman maging people pleaser or maging sunod-sunuran sa mga taong to, no? Parang ganon. So, dahil doon, yung parang mawawalan ka ng pakialam, pero at the same time, medyo mabigat to sa'yo, lalo na kung ito yung mga tao na, yan, kasi nakita ko dito yung traditional mga tao na nakasama mo, might be collaboration in work, no? Yung may mga bagay na na-establish ka na, ang mangyayari doon is, i-accept mo na natalo ka. Ay, i-accept mo na kung ano man ang sasabihin nila, ay nako moon, baba. I-accept mo na kung ano yung sasabihin nila, at magiging independent ka na lang. During that time na parang, kasi nakikita ko rito is, ba't ko ba gusto sabihin na, ito yung ano ko ito yung soul path ko ito yung destiny ko. So, dito na ako. Okay, nawalan na ako ng pakialam. Okay, parang noon ka pa naman kasi tinatry door ng mga to. So, parang, hindi ko makikita na masasaktan ka, pero, nakikita ko na nag-overthink ka. Ang gagawin mo within 7 days, dahil kontrolado mo is yung trabaho mo, or business mo, doon ka magpo-focus. Yun kasi yung kaya mo. At dahil doon, magkakaroon ka ng sarili mong pera. Okay? You will juggling about kung anong gagawin mo. Aalis ka ba? Magta-travel ka ba? Magpapakalayo ka ba? May pupuntahan ka ba? Or parang continue na magtrabaho or yung currently job mo, mag-stay sa ganon. So, yun yung nakikita ko, no? Pero, parang ngayon, kahit nasabihin natin, okay, mag-i-stay ako sa job ko, pero wala ka nang magiging pakialam sa mga tao na sa paligid mo or sa sasabihin nila sa'yo. Which is okay, no? Kasi to be honest, Libra, wala talaga siyang magagawa na doon ko nga na-realize nung college ko na kahit bigyan ko ng 1 million ng bawat tao, na kung ayaw sa akin, is ayaw sa akin, kahit araw-araw ko pabigyan ng 1 million sila. Okay, ang cute mo, ang cute niya, diba? So, may masasabi sila sa'yo At, alam mo kung ano yung nakakatuwa doon? Ganito kasi yan. Para to sa lahat ng zodiac sign. May mga tao na hindi sila magiging approve sa'yo kasi takot silang gawin yung bagay na nagpapasaya sa kanila. I'm not saying na gusto din nila gawin yung bagay na ginagawa mo, pero sila, they keep that, yung, alam mo yun, yung sabihin natin, gusto nila sigurong gawin to, pero iniisip nila yung sasabihin ng iba, while you, siguro nagdo-drawing ka, yun ang gusto ko sabihin, or nagpa-painting ka, pero ang mga tao sasabihin sa'yo, hey, magkano lang yung sahod yan? Ay, ano yan? Wala naman yung future, diba? Something like that, diba? So, they will drag you kasi sabihin natin, gusto naman nila maging model pero hindi nila pinalo yung passion nila. Nag-asawa sila ng mayaman. Gusto nila ng ganito pero hindi nila nagawa. People, yung mga tao sa paligid mo na may nasasabi sa'yo, hindi mo pala reflection yun. Reflection nila yun kasi hindi nila kayang gawin yung nagpapasaya sa kanila. And totoo yun. Naniwala kayo sa akin.
tinuturuan ko nga yung family ko na sinabi ko. Kasi nanonood kami ng alam niyo yung nagbabak kami na binabak ko sila ng 90s kasi grabe. Alam niyo ba baksak sila sa baka hindi makagraduate yung yung isa hindi na makakagraduate, yung isa nako 50-50 kami. So sabi ko, tingnan mo ito. Ito pinapanood ko sa kanya yung anime na pinapanood ko before. Tapos sinabi doon na hindi mo kailangan mainggit sa isang bagay na kung anong wala ka. Halimbawa ako, sabi ko, mahilig ako komenta. So, itong taong to, dapat ba mainggit ako kay sa, tawag dito, halimbawa kay Taylor Swift. Hindi ko naman talent yon. Kumbaga, okay, hahanga ako, pero hindi ko kailangan, alam ko dapat ko anong talent ako. Hindi para i-drag down yung ibang tao na nagagawa yung gusto kong gawin or nagagawa nila yung gusto nila, tas ako hindi. So, iba-ibang perspective ng isang tao, no? Katulad din nun, kahapon, nagpunta kami ng bandang Tagaytay, tapos sabi ko sa kapatid ko, look, malabo kasi mata ko. Look, sabi ko gano'n. Alam ko naman na hindi yun sunset. Pero sabi ko, tingnan mo, pag ginanon mo yung mata mo, sinlabo ng mata ko, makikita mo yung sunset. Kasi parang sabi nila, ay wala na, hindi na naabutan. Pero ako, para sa akin, yung liwanag doon sa baba ng Batangas, para siyang sunset. So, iba-iba yung perspective. Ikaw pa rin ang magagawa nun at kung ano magpapasaya sa'yo. At kung sinabi ng kapatid ko, wala, kasi kasama niya yung boyfriend niya, di sabi ko, no, meron, no. Iba-iba at walang masama doon kung yun yung kanila. Ang masama doon kung nakikialam sila sa buhay mo, tapos nagpapadala ka pababa. Okay? Ang cute mo, babe. Gusto mo umakyat? Sige, umakyat kayo, mag-away kayo dyan. So, let's go to our susunod na sodaksay natin. Comment nyo, guys. Libra na yon. I am Libra. Nako, hindi ko sure. Thank you, Mr. Dreamboy. Buti nag-i-stay kayo sa akin kahit ganito, Ewan ko, itong dalawang to, hindi ko akalain magiging drone sa akin itong dalawang to. Lalo na to, sungot-sungot niyan. Ito, mukha lang ito masungit, pero ito pinaka-sweet. Thank you so much po, Mr. Dreamboy. Guys, anong susunod natin zodiac sign? Bukod sa Libra, comment nyo yung zodiac sign nyo, tapos yun yung susunod natin, Bigyan nyo lang ako ng naayos nila yung buko, So, dahil wala, ako na. Okay, Gemini, Taurus sunod. Gemini, Taurus. Okay, dalawa yung Taurus. So, let's go to our Taurus. Lagyan ko lang ng timestamp, So, tingnan natin ang current situation ng aking Taurus. Sala sa lamig, sala sa init tong aircon na to. Okay. Taurus, please, one last card. Okay. Currently, you're chasing something na alam mo na destiny nakalaan sa'yo, Taurus. Might be also, ito yung bagay na commitment na matagal mo nang wini-wish. Ito yung bagay, tao, siguro yung gusto mo. Parang ito yung gusto mong habulin na tao dahil nakikita mo yung future mo dito at ito yung tao na ni-wish mo. Feeling ko ipit ko sila, guys. Okay? So, yeah. So, kung wala kang hinahabol na tao, wala kang pinagpipray na taong makasama, hindi to para sa Taurus na to. Kasi itong Taurus na to, lumalayo sa old ways para habulin yung tao na gusto niya magkaroon ng commitment at ang pinagdadasal niya sa Mika File. Naririnig ko yung kanta ni Regine Velasquez na ikaw ang tanglaw sa aking mundo, kabiyak itong puso ko. At nakikita ko rin yung kanta niya doon, yung story doon na may girlfriend ba nun si Aga Mulak. Tapos, ayaw sa kanya ng pamilya kay Regine Velasquez. Alam mo bang paborito ko yung yung simbahan doon, yung Saint Mark doon sa Los Baños na hindi ko pa napuntahan kahit kailan. Oo, ang ganda ng ipit ko, Ang cute nila. Ganyan kami dito. Ganito kami sa teacher. Okay.
So, naririnig ko yon, maaring ang kausap ko na Taurus, hindi naman sa lahat, is parang si Aga Mulak, no? Meron na siyang long-term commitment, for engaged na siya. Pero nung tinanong siya ni Aga, sabi niya sa last ng movie na yon, sabi ni Aga, ikakasal na ako. Tapos sabi ni Regine, oo, sabi ganon. Tapos tinanong ni Regine yata, kailan? Tapos sabi ni Aga, ikaw, kung kailan mo gusto. Kaya gano'n na. So, might be gano'n ang ginagawa ng aking Taurus ngayon. May hinahabol siya na tao na parang dati na i-let go niya. Pero ngayon handa niyang habulin dahil nakita niya yung commitment niya doon. At alam niya ito yung tao na binigay sa kanya ng Diyos. Okay? Or kung ano man ang pinapaniwalaan niya. Ito yung taong lahat sa kanya. So, tingnan natin maaring mangyari sa aking Taurus within 7 days. Again, kung hindi yan ang ano mo ha, ang zodiac sign, ang ano mo, ang currently situation ng Taurus na kausap ko, check your sun and moon rising. Ngayon, kung hindi ka naman, Taurus pero same ng situation ng aking Taurus, you can always say, take it as resonate. Oh yeah, apology is here. Nice. Going back and apologize. Okay. 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 Ano nangyayari? Because of traditional belief, kaya nangyari lahat ng mga to. Kumbaga, ito yung mga bagay na before Taurus is yung nagpa-hold back sa'yo para sabihin yung nararamdaman mo o ipaglaban yung kung saan ka sana sasaya. Parang ngayon, hindi mo na ilalaban, aaminin mo na I'm sorry, mahal kita, and you will go into the hermit mode, following your own answer sa mga question na dating tinatanong mo sa iba na hindi naman mali yung mga sinasabi nila, pero at the same time, wrong people yung mga nagbigay ng advice sa'yo. So, a lot of soul searching, ang laki ng pinagbago mo nang dahil sa taong to. Hindi ikaw yung tipo before na parang mag-a-apologize or parang, I don't know, pero nakikita ko na hindi ikaw yung tipo ng tao na, paano ko ba sasabihin to, na, yung tao na naghahabol, okay, kahit mali ka. Ang kulit nila, no? So, mas maingi sila pag nasa baba. So, ganun. So, yeah. Please clarify this one nga po, Tarot Angels. Okay. And this one. So, yung bagay na dating hindi ka makapag-decide dahil before is kung magdi-decide ka, mawawala sa'yo yung parang mana or stability mo, or may mga tao na makakasira sa reputasyon mo pagka pinili mo to. Ngayon is andito kasi ang Two of Pentacles, pero hindi ko nakikita na parang yung parang pinagpipilian mo pa yung sagot. I think that, pero ngayon, handa ka nang magkaroon ng, paano ba to? Handa ka nang magtanim uli ng, kumbaga kung nang ligaw ka na before, or kung hindi mo siya niligawan before, no? Kasi I don't think na parang nagkaroon ng established na to. Or kung ano man, sinagot mo siya before or hindi pa. Kung ano man yung relasyon nyo. I think ngayon, parang ilalagay mo na yung sa punla, yung magtatanim ka na ng intention na eto ako, nagbago ako para sa'yo, para hindi ako nagbago na parang nagustuhan mo, kundi to be a better person, na eto rin yung nakita ko na ang ganda pala ng gantong feeling, no? Ang lakas ng loob ng ibon na to. Okay? So, yun ang para sa aking Taurus. So, let's go. Bigyan niyo ako ng pulpihin nga natin to. Hello, Renren. Yes, pwede po kayo magpahula. PM me po. Okay?
kung malilate po ako ng message, siguro, a day lang naman po yun ako nalilate, no? Wala na, okay, sinira niya na. Wala na po akong, puno po yung 350 ko. Pero kung willing kayo maghintay ng 350, March pa po, nakapila po kasi, via email or chat or text ko ibibigay. Depende sa inyo kung anong gusto niyo. Pero kung calls busy, grabe, ang ganda ng buko. Ano niyo po ako tawag dito? PM me din, magagawa ko po yun tomorrow agad. Basta call or chat call or video call, no? So, yeah. Leo, sunod natin. Ano pa? Leo Capri, bigyan niyo pa. Tatanggalin mo talaga yung tinatanggal niya yung mask ko. Sige po, check ko po mamaya. Sige, i-Capricorn na nga natin, no? Tapos na ako, hi, Habi. Ang cute ng name. Hello, Pinay Flight Attendant. Habi, hello. So, yeah, let's go to our Capri, okay? Hinubad mo yung ano ko, ibababa kita, nako. Hindi ko alam, spoiled to. Alam niyo ba nung hindi ko dapat to bibilin? Saka isa lang dapat. Gusto niya kasi magkikis-kis. Okay, Capri. Tingnan natin ang cards. Kulit nila. Mamaya na, ha? Mamaya na saan? Lalo na kung nandito yung mga pusa ko. Diyos ko. Alam, hindi sila nag-aaway. Capricorn. Current situation ng aking Capricorn. Ando si Chiba, ando si Sky. Yan. Okay, intention, as of now, Capricorn. So, kung hindi to intention mo as of now, Capricorn, hindi ikaw yung Capricorn na kausap ko. Gusto mo makipag-usap sa isang tao at mag-propose ng commitment or mag-offer kung halimbawa businessman to or what, or collaboration. Pero I don't think na business to. Maaring siguro ito yung pwede mong i-hide na intention, pero andun yung commitment. Kasi alam mo, ito na yung taong para sa'yo at ito yung taong nagpapasaya sa'yo. Okay? Ba't nakikita ko na parang nag-slip away ito din sa kamay mo before? Okay? Na kasi parang noon, mawawala din siya. Okay? Mawawala din siya sa isip at puso ko. Kasi lahat naman ng tao, they easy come, they easy go. Yun yung sabi mo before. Pero ngayon, ayaw mo na. Gusto mo nang bawiin. Ito pala yung tao na, ba't hindi ko nakita noon na ito yung tao na nandiyan para sa akin. Na ginagawa lahat, na may helping hand, na walang kapalit. Ang buong buhay ng aking Capricorn is yung mga tao sa kanya is tumutulong ng may kapalit. Pero itong taon to na pinakawalan mo is, ito yung taong nandiyan para sa'yo. At hindi mo akalain na iba yung ngiti mo before. Parang simula nung nawala siya, nawala yung kulay ng buhay mo, okay? Yeah, pinag-isipan mo to ng matagal. Kasi I don't think na gusto mo rin magkaroon ng rejection sa life if ever, kasi nga napakawalan mo to. Pero parang ready ka na kung papayag ba siya sa ganito. So, you will start a small gesture, I think, para sa akin sa Capricorn ko, na parang, gusto mo ba ng ganito? Let's go something, let's drink, ganyan, ganon, or whatever, para lang itas yung, kung kakausapin ka ba niya or what, no? So, let's go. Tingnan natin ang maaaring mangyari sa Capricorn within 7 days. So, kung hindi yan ang sitwasyon mo, Capricorn, you know na check your sun and rising. Pero, kung ikaw ay hindi Capricorn person ng situation, I believe na meron talagang mensahe ang guides mo for you. Or whatever you believe in, no? Pwede mangyari sa aking Capricorn within 7 days. Why? So, will do something really nga. Okay? Okay, within 7 days, you will be a fool eh. Parang, yeah, I will jump into
yung kanta ni Bruno, Grenade, yun yung kanta. Yung kanta ni Bruno was, tapos, yeah, after a long heartbreak and isolation, at pinapakalma mo din yung sarili mo at yung sitwasyon, you will go towards your Queen of Wands. Usually, ang gusto ko sana sabihin kanina na ganun, pero tawag dito, yun ang nakikita ko. So, ang tagal mong dininay itong nararamdaman mo na halos ikaw na palang nakasakit sa sarili mo. Dininay mo na kahit na halos tusok-tusukin ka na ng swords, parang ayaw mo pa rin sabihin na eto yung taong mahal ko. Talagang nag-ano ka, yung parang no, hindi ito. Hanggang sa it's a long run bago ka makapunta rito, no? Sa Queen of Wands mo. Hindi ko alam kung babae o lalaki yon. Pero grabe san, ang sakit. Wait lang, sisinga lang ako. Guys, hindi pa rin nawawala yung ko. Pero, yan, meron pa rin ako. Thank you, Joyce. Meron pa rin naman akong ayan, yung salabat ko. So, yeah. I think, ang daming heartbreak. Akala nyo ba pagka hindi nyo inaming mahal ng isang tao, hindi kayo masasaktan? Guys, hindi. Masakit siya. So, either aminin nyo or hindi. Ayoko na, sa baba na kayo. Aray ko. Diyan na. Nananakit na si San. Okay? So, kung akala nyo guys na pagka hindi nyo inamin, hindi rin kayo masasaktan or walang mawawala. Ayun o. Naranasan ni Capricorn. So, yeah. Ibig sasabihin mo, you will be a fool within 7 days. Sasabihin mo yung nararamdaman mo. Dahil today nga, andyan yung pinaplano mo. So, yeah, within 7 days, you will come towards your person. At maaalala mo yung sakit ng lahat ng panahon na wala siya. At hindi mo na gugustuhin yun. Okay? Kaya, good luck to our Capricorn. Okay? So, yeah. Let's go to our... Huwag niyo bigay yung pull of date nyo, tapos nandiyan pa yung pull of name nyo. Alam nyo bang, thank you, Ma'am Joyce, pag ginamit yan, pag ginamit yan sa, mga bank account nyo, nako, good luck sa nyo. Sige, ibigay nyo pa yung pull of date. Pag ginabigay yan, yung pull ng birth date nyo, guys. Zodiac sign lang. Okay, so, asan na si Ma'am Joyce? Ma'am Joyce, ano po ang zodiac sign nyo? Hi, Colleen. Hi, Ara. Tapos na ako sa Libra, guys. Asa si Ma'am Joyce? Ma'am Joyce, ano po ang zodiac sa inyo? Miss Flight Attendant. Pagka... Okay, let's go to Akash. Pagka. Okay. Okay. Cancer. Kayong mga ibon kayo. Mami, ilitsyon ko kayo. Okay. Teka lang guys Cancer tayo. Buti na lang talaga mayroon ako ito. Alam niyo nung binigyan. Thank you so much po, Ma'am Joyce. Nung binigyan talaga ako nito ng Coca-Cola. Nasa ko to, basket ko ha. Kunin nyo. Hindi dito doon sa profile ko. Grabe. Ang sakit kasi talaga guys. Hindi ko alam. Ano ba to? Influenza ba to? Okay. Kasi pag nagpapacheck up ako, wala lang. Ewan ko. Okay lang daw. So, let's go. Tingnan natin current situation ng aking cancer. Nabigyan ko na na. Hindi ako nagpapaalaga, guys. Parang hindi naman ako takot mag-isa. Parang ang tagal na rin naman simula nung bata ako kasi wala na nag-aalaga sa kapag may lagnat. Nung na-inlove uli yung mama ko. hindi ko sinisisi mama ko. I mean, naiintindihan ko naman na pagka... Iba kasi talaga yung pagmamahal ng anak sa sa partner. Hindi kasi yun nabibigay ng anak. So, nakakaintindi naman ako. Nga lang kung tatanungin niyo ako kung hindi ko naramdaman na alagaan ako maliban ng ibang family ko. Okay, kapatid ko, si Maclean, yung ganun. Pero yung partner na alagaan ako, parang
and then bibilan ka ng gamot, pero hindi ko pa naramdaman yung nang ginagawa nung partner ng kapatid ko sa yung boyfriend niya sa kanya, no. Hindi naman sa naiinggit ako, pero siguro kasi masculine energy ako, tapos yung kapatid ko is very feminine eh. So, okay, Cancer. Speaking of feminine energy, ito yung feminine energy natin. Hindi ko naman sinasabi ibig sabihin paalaga siya. But I think, for so long, Cancer, you be in your masculine mode. Ano ibig sabihin nun? Ikaw yung parang haligi ng tahanan. Ikaw yung breadwinner. Ikaw yung takbuhan. Ikaw yung sa financial. Pag may sira, pag may problema, ikaw ang taga-fix, ganon. So, as of now, you are in your feminine energy. Kasi lahat tayo, kailangan lang naman natin i-balance yung masculine and feminine energy. Which I'm so glad. Kasi ibig sabihin nito, parang nakikita ko yung feminine energy ng Cancer na, alam mo yun na, inaalagaan yung sarili niya, nagpapaganda, nagluluto. Usually, na ginagawa ng ating nanay, no? Yeah. And because there is someone kasi na nagparamdam sa'yo na parang, alam mo yun, babae ka. Okay, babae ka kahit na may pagka-masculine ka or nasanay ka mag-isa or maging independent. Okay? Ito yung tao na parang nakita mo na soulmate mo, okay? Yeah, number 8, infinity might be resonate. So, parang, nga lang, hindi mo masabi yung nararamdaman mo towards this person, no? Kasi may mga tao na ayaw makita na masaya ka, or may mga tao na may masasabing hindi maganda. Okay? Parang, nag-aabang lang sila ng madapa ka, or malaman nila kung ano yung estado ng relasyon nyo, para may, ano sila, alam mo yon, magsalita ng hindi maganda tungkol sa inyong dalawa. So, kinikip mo lang yon. However, hindi naman para itago yung kung ano man yung nagpapasaya sa'yo. Kundi, nararamdaman ko kay Cancer kasi na mas ganda at mas tahimik kung hindi alam ng mga tao na gusto manghimasok ng buhay ng may buhay ng iba, 'di ba? Kasi nga, I think itong mga taong to is natatabi lang dila. Malinaw ang CCTV camera. Okay, yung mga mata nila. At meron na rin silang sarili lang narrator na sarili nilang kwento sa mga gagawin nila. But, wala. I think, continue ka lang. Parang sinasabi mo na kung hindi malalaman ng iba, masaya pa rin ako. At yeah, focus lang ako sa sarili ko. Wait lang ha, aking Cancer. Teka lang. Sorry talaga. Excuse me. So yeah, yun ang current situation ng aking Cancer. Pero kung hindi yun ang current situation mo, check your sun and moon and rising ngayon. Kung tawag dito, kung hindi ka Cancer person ng situation mo, yeah, sigurado merong mensahe ang guides mo para sa please, Star Angels, give me 3 cards na maaaring mangyari within 7 days sa aking Cancer, please. So, madaming magulong mangyayari sa buhay mo. Okay, within 7 days. Pero, yeah, ramdam ko yung wala silang magagawa. Dito ako masaya. Oo. Nakakatuwa kasi yung synchronicity, guys, nung cards. Okay? So, kaya mo, yeah. Even though, andito si Queen of Pentacles. Queen of Pentacles kasi marami na siyang pinagdaanan, okay? Para sa akin, ito yung queen na na-balance niya yung pagiging masculine. Kasi si Queen of Pentacles, meron siyang sariling pera. Siya yung takbuhan. Meron siyang sariling grounding. Ibig sabihin nun is, hindi niya naman mararating to kung hindi niya rin siya nagkaroon ng masculine era, no? So, ikaw, I think, you are very solid ground na hindi may boundaries ka sa mga tao na alam mong gustong manggulo ng kaligayahan mo. And makukuha mo yung wish mo within 7 days. Kasi may i-complete ka na cycle. At, yeah,
itatali mo pa rin ang sarili mo at hindi mo sasabihin sa kanila kung ano yung nagpapasaya sa'yo. Hanggat hindi nila nalaman, hindi nila makukuha. Wala akong pakialam dahil masaya ako. Okay? Tapos na ako sa cycle na yon. Gusto kong kunin yung wish ko dahil kaya ko naman. Okay? So, yeah. Yun yung para sa aking Cancer. So, let's go. Tapos na pa ako sa Leo. So, yeah, tapos na ako sa Leo. Eh, thank you, Miss Joyce. Thank you rin po. So, let's go. Virgo, Pisces, okay, tapos na ako sa Pisces. Virgo, tapos na ako sa, sige, bigyan niyo ako ng zodiac sign, guys. Taurus, katapos lang na, okay, Scorpio, Sagittarius, okay, dalawang Sagittarius, so yeah. Lagyan lang natin ng timestamp, no, guys? Alam niyo, minsan pagka naggaganto ako, na ko yung, Rico, may mga bagay na, wait, na hindi ko rin maintindihan, no? Pero, iniintindi ko siya. Okay, so Sagittarius, current situation ng aking Sagittarius, my fellow Sagittarius. Okay, yep. Okay. Sagittarius, you're waiting for divine intervention. Okay. May hindi ka alam. Yung hinihintay mo or hindi mo akalain na yun pala yung hinihintay mo, kiniklear ko yung energy. Okay, guys? Is yung tao na kinat-off mo na laging naka-check sa'yo through online. Okay? This person, matagal niyang tinago yung nararamdaman niya. And I think, no, sa sinasabi ko na Sagittarius na to, very malakas ang energy ng taong to towards you than you. Okay? Kasi I think Sagittarius ko, ikaw, naghihintay ka ng divine intervention para may mabago sa ikot ng mundo mo. Okay? Hindi ko sinasabing walang nagbabago sa ikot ng mundo mo as we always find a solution para mag-shortcut, diba? Pero, hindi ka makaalis. Kumbaga, okay, alam ko na mag-drive. Saan ako? Where to go? Diba? Okay, naghihintay ka ng tao na parang, gusto ko rin yung magaling mag-drive, parang ganon. Para may kasama ako, or ganon. May kotse ako, pero hindi ako marunong mag-drive, gusto ko ng driver, parang ganon. Not knowing yung taong to, is ito yung tao na nagpretend na hindi kanya gusto, na hindi kanya mahal, na wala kang kwenta sa buhay niya, na talagang pinaramdam niya sa'yo na wala kang kwentang tao, Sagittarius. Okay lang mawala ka. Wala kang puwang sa puso ko at sa isip ko. Pero itong taong to is laging nanonood ng social media mo. Yeah, may access siya sa'yo. Nagpe-pretend siya sa lahat na wala siyang nararamdaman or whatever. Nilalockdown niya yung sarili niya. Okay, ito yung taong may, ito yung tao Sagittarius na natutunan mo na i-let go. Okay? Kasi parang magulo siyang hindi niya masabi kung ano yung totoo. Kung ano man yung reason niya is something na hindi ko malalaman. Pero, yeah. So, Sagittarius, alam mo may tao na nanonood or nagmamahal sa'yo or nakakamiss sa'yo. Kung hindi mo alam nanonood, kasi actually ako, magugulat ako pagka although, nararamdaman ko lang, hindi ko talaga, kasi alam ko kasi talaga, bilak ko talaga lahat ng tao. Okay? Hindi ko talaga alam. So, in my delulu point, oo, gano'n, no? Yung,
ang dami ko talaga kinatot. So, siguro, hindi ko alam, siguro, in my dululu, at some point, na ganito, na ganyan. But, yan, magugulat ka kasi ito yung tao hindi mo inaasahan, na ito pala yung tao na sobrang nakakamiss sa'yo. And, I don't know, ba't ko sinabi na hindi mo akalain? I think this person, might be preparing to go towards to you. Okay, hindi kasi ako naniniwala sa coincidence, no? Ba't ko nasasabi isang bagay? This person, kung tatanungin mo ko kung, yeah, planning niya na sabihin yung totoo sa'yo, okay, na nahirapan siya nung ever since you are gone. So, tingnan natin yung, yan, narinig ko yung kanta no, ever since the world began. It's so hard to understand. So all is together. Di ko alam yung yung meaning ng kanta no. Dati alam ko yata. Alam ko yung lyrics, nakalimutan ko yung lahat. So, tingnan natin maaaring mangyari sa Guitars Within 7 Days. Maaaring mo lumabas siya. Aba, sa Sagittarius kasi, to be honest, as a Sagittarius, hindi ko talaga alam kung sino yung tao na may gusto sa akin, not unless talaga i-ano mo siya. I mean, nandun yung nararamdaman ko. Pero, magugulat talaga ako kasi ang dami pala talaga na hindi ko akalain. Tomboy-tomboy kasi talaga ako na may nagkakagusto sa akin. Pero kasi ako, pagka gusto ko isang tao, pag crush kita, okay, may small gesture ako. Pero, pag mahal kita, huwag ka nang umasang itatago ko yun, okay? I'm straightforward. Mahal kita. Okay? Let's do something. Baka may magawa tayong paraan. Ngayon, kung hindi, edi thank you. Okay? Parang hindi ko yata kayang hindi sabihin na hindi ko gusto isang tao. Hindi ko alam kung paano nagagawa ng mga tao na hindi nila sabihin ko ano yung nararamdaman nila. Kasi kung may crush ako sa'yo, obvious siya. Okay? Paano pa kung mahal kita? Kaya, hindi ko talaga akalain. Kaya nung sinabi nila nung wala na ako doon sa isang lugar, wala na ako sa, tapos sinabi sa akin ni Janjan na ganito pala yung, may feelings pala sa akin yung kaibigan ng ex ko na taga-dait. Nagulat ako kasi alam ko yung isa meron pero hindi ko akalain yung isa ganon. Sobrang nakapokus kasi ako sa mga bagay na pinoproblema ko. Okay. I mean, pag may crush kasi ako talaga lagi ako nakangiti. Masaya ako. Okay? Pag in love naman ako, andun na yung feeling na para akong natutunaw na kandila. Pero kaya kong gawin lahat. Na hindi ko alam kung nagpapabibo ba ako or pag in love ka, yun yung nararamdaman mo na kaya mong gawin lahat. Kung pwedeng lumipad, takot ako sa heights. Pero kung sinabi niya na tara, baka tumalon ako kasama siya. Okay, hindi yung mag-isa ako. Pero yun yung feeling, no? So, yung mga tao na nagugulat ako kahit nga yung ibang tao na hindi ko na napapansin, yung sasabihin, natutuwa ako, hindi ako natatawa kasi at some point, hindi ko naman naging apple of the eye, pero kasi may mga itsura din yun. Parang natuwa ako, ay, crush niya rin ako. Ay, ganun. Binuli-bully ko lang to noon. Hindi ako bully. Actually, kaaway ako ng mga bully. Pero, pag crush ko kasi binabatukan ko. Pag in love naman ako, andun na yung makikita mo na talaga na feminine energy ako. Okay? Doon ko nasasabi na, yung pala ako, yung last na in love ako, doon ko nakita eh. Actually, yung last na in love ako, it feels like na yun yung yung first time na in love ako na nalaman ko yun yung love. Okay? Parang yung mga dati, parang nalaman ko na hindi pala yung love. Okay? Ito yung kalmado ako tapos parang nangihina ako pagka may kasamang iba. Okay? Pero hindi naging kami. Of course, hindi naging kami. Pero, tingnan niya first love, pero hindi siya naging kami. Ang maganda lang kasi doon, hindi ko pinilit. Hindi ko, nung nalaman ko kasing mahal niya yung ibang tao, instead na, alam mo yun, na gumawa pa ako ng way
lalo na kung gumagawa siya ng hindi maganda for that person, doon mo na makikita na kung gaano niya kamahal yung isang tao para, alam mo yung saktan yung ibang tao sa paligid niya. So parang, okay. Ang pinakaiba lang namin, ako willing ako saktan yung sarili ko para sa kanya na hindi humihingi ng kapalit, okay? Hindi ako yung katulad ng ibang tao ng magbibigay sa'yo ng big gesture or sasabing mahal kita para makuha kita. Ako yung tao na, alam mo yung kanta ni Nina, I'd fight a good fight if I thought I change your mind, okay? Pero kung yun yung magpapasaya sa'yo, then I leave the dream behind. Not because I don't love you, not because I don't wanna fight for you, pero hindi mo kaya ipaglaban isang tao kasi na hindi siya into you. Kaya yung mga tao nagsasabi na kailangan ng love potion, love spell, think again. Even so, na makuha mo ang tao na hindi ka talaga niya mahal, magkaanak kayo, magpabuntis ka, mabuntis mo siya or whatever, mapikot mo ng mapikot, magamit mo sa lahat ng bagay. The love isn't there. Your harmony, your peace, wala. Kaya hindi ko ako yung tipo ng tao na ipinipilit, wala akong pinilit na relasyon kahit kailan na na hindi ako mahal. Yung last lang talaga yon. Actually, kasi, yung second na, 4 lang kasi naging ex ko. Yung second na ex ko, hindi ko rin pinilit yon. Pero, I put a good fight hanggang sa sinabi niya na, huwag kong awayin yung tao kasi mahal niya yon. Which hindi ko naman inaway, binigay niya sa akin yung phone niya. Mahal niya pala yung bakit nasa akin yung phone niya. 'Di ba? Tapos ganun. So, dahil nga confused din, binalik ko na lang, nawala na. Okay, bumitaw na ako nun. Pero hindi rin ako nag-boyfriend agad nun. Although naman nagpaligaw ko ng marami that time, pero nung nakita ko na hindi pala makikita nitong second ex ko, yung halaga ko, kahit na makita niya madami nang liligaw sa akin na attorney, na may kotse, na may kahit anak ng congressman, wala. Hindi niya makikita yung worth na yun kasi hindi ako yung mahal niya. Okay? So, hindi ko masabing comeback nga. Yun na yun, na magkasama kami, nagsama kami dahil sa clan. Grabe, doon ko na na-realize na thank you George sa nangyari na okay, hindi ko pala kailangan magpakababa ng ganito kasi hindi talaga niya makikita yung worth ko. Doon na nag-step aside ako na binili ko yung phone, hindi na ako nag-sorry. Nag-sorry ako nung una kasi feeling ko may kasalanan ako and to be honest, meron din. At meron din siya. Participation, yes, meron din. Ako kasi parang hindi ko nakita yung pain niya, puro pain ko. Kaya, nag-sorry ako. Yun, yung first and last, no? Thank you, Sir George. Ano po ang sodak sa inyo? Sunod ko lang. Correcto ko lang yung akin, no? So, noon, alam niyo ba, after many years, yung tao na yung second ex ko, alam niyo ba, sinabi niya ako yung the one that got away niya. Sinabi niya, nagulat na lang ako kasi hindi ako nagpapalit ng phone number. Actually, hawak ko pa rin phone number ko nga lang. Yun na yung ginagamit ko dito. Hindi ko siya ginagamit na na sa ko lang siya, sa iPad ko lang. Sir George, ano po ang sodak sa inyo? Susunod ko po dito sa guitar. So, yun nga, hindi mo pwede ipilit, no? Nakita mo hindi ko pinilit yung ex ko at tas ang nangyari. Bandang huli sinabi niya ako yung mahal niya, kumakanta-kanta pa yun ng Jopay. Ilang beses gusto makipagkita sa akin, pero hindi ko na talaga kaya. Hindi ko gusto yung makipagbalikan sa kanya. Gusto ko talaga as a friend na lang. So, yun nangyari. Kaya, huwag niyo ipilit yung mga bagay na dahil lang gutom ka, gawin mong jowa din, or ganun. Hindi rin siya magiging masaya. Kung hindi ka mahal ng taong mahal mo, then let go. Alam mo yung worth mo. Hindi mo worth para gumawa o ibenta ang kaluluwa mo, gumawa ng mga spell, or magpakulam, or i-suffer yung
Ay, thank you, Ma'am George. Hindi mo kailangan gawin yun. Ibenta yung kaluluwa or isupper yung magiging anak mo, magpabuntis or magkabuntis, ibuntis or something like that. Para ma-lockdown ng isang taong mahal mo. Kasi yung totoong nagmamahal ko, hindi ka mahal. You let go and admire that person. Parang yung mga idol nga natin, yung mga singer, yung mga may idol sa mga bini dyan, di ba? Idol sa SB19 dyan, gano'n, no? So, yung mga gano'n, hindi natin kailangan i-possession ang isang taong mahal natin. And kailangan maging masaya tayo kahit may masakit na part. Kasi alam mo yun, hindi naman natin kailangan. Thank you, Miss Chloe. Ano yung tao, maging atin para maging masaya tayo. Maniwala kayo. You can love someone and be happy kahit mayroon siyang iba. And please, just stop stalking, no? Wala kang karapatan magselos kung masaya siya. Yun lang din ang ginawa ko. I stopped stalking. I let go. Nalaman kong gusto niya ako. But it's just a little too late, no? Yung sinabi niya sa akin, sobrang hirap na talaga na parang, wait, no. So, okay, Sagittarius. Waiting 7 days. Okay? Thank you, Miss George. Okay. Yeah. See? Hindi ko tinitingnan kasi malabo mata ko. Okay. You and your Empress. Someone will come towards you. Okay? I know this person, alam niya din sa sarili niya na hindi pa siya ka-level mo. Kasi you're Empress and this person is a King of Cups. You're everything. Pero, ito yung taong hindi kakayang i-let go. Ginawa niya na, okay? And to show na nagbago siya, may mga bagay siyang pinakawalan. Yung mga bagay na ayaw niyang pakawalan before. Na-establish niya yung nakita niya yung cups. Na-establish niya na to sa Sagittarius eh. Before yata kaya hindi niya nasabi kasi may mga bagay na siya na-establish. Pero ni-let go niya yon. Okay? To be this. Para sabi, hindi ko sinasabi na third party ni-let go. Might be also yung ugali niya, di ba na parang before ayaw niya sabihin. Kasi this person is willing to give you love and emotional support. Okay? Ito yung tao na, okay, Sagittarius, hindi ko, alam ko naman, lahat ng bagay kaya mo makuha. Pero may bagay ka Sagittarius na wala ka pang nakukuha. At ito yung bagay na kaya kong ibigay sa'yo. Emotional support. Okay? Hindi mo siguro alam Sagittarius, siguro sinasabi na tong person na to, siguro Sagittarius sinasabi mo na kaya mo naman mag-isa. Pero hindi mo pa nararanasan yung may emotional support. Hindi ko gagawin yun para maging codependency ka sa akin, Sagittarius, but gagawin ko yun para ipakita sa'yo na ang tagal-tagal na kitang gusto at hindi ko gustong pakawalan ka ulit. At handa akong ibigay lahat sa'yo at iwanan ang lahat para sa'yo. Para makita mo nagbago ako. So, kung tatanungin mo ko, para to sa mga Sagittarius, no? Kasi hindi natin alam kung anong ginawa sa'yo ng person na to. Basta kung may physical na nangyari na nasaktan ka, let go, okay? Hindi siya okay. Nasa iyo yung kung gusto mo magpatawad, kung ano man yan. Kaso hindi ko nga sure kung kilala mo tong taong to kasi or iniisip mo na may gusto pa siya sa'yo or something like that. Okay? I think this person is hindi niya nasabi talaga or hindi niya pinakita kung gaano siya ka-emosyon, kung gaano siya ka-emotional sa'yo, kung gaano ka-held back ang taong to sa nararamdaman niya. I think pagka nahuhuli mo siya, no, parang, alam mo yun, pagka nagtitingin ako, gaganon siya. Parang ganon. Yung parang, titingnan mo ko, nakatingin ba siya? Pero hindi pala. Okay, so let's go to our, guys, yes, meron akong FB, Ohanes Tribe and YT. Wala pa akong Instagram, guys, ha. So, guys, kasi tapos na ako sa Leo. Actually, siya yung pangalawa ko. Okay, Gemini. So, yeah. Lagyan ko lang na time stop. Himala. Where's my Aries at? Okay, wait lang, guys. Lagyan natin timestamp, no?
1 or 10 might be resonate sa aking mga Gemini. Meaning, to be able to have a brand new beginning, you have to end something. 10-1. Okay? Yun para sa akin. Iba-iba tayo na ano. You can check that in Google, yung na sign na yung 10-1. 0-1, 10. Okay? Excuse me lang, guys. Kasi nga, ayan nga, yan nangyayari sa. So, let's go to our Gemini. Current situation ng aking Gemini. Thank you, Miss George, kanina sobra. Naikwento ko na yung talambuhay ko, no? Hindi, actually, ginagamit ko kasi siyang example. Okay? Natutuwa nga ako, nagagamit ko na yung mga nangyari sa akin. Alam niyo ba kung ikukwento sa maala-alam ko, parang simula nung naging NPA ako, tapos pag nalaman niyo kung sino yung tatay ko, baka magulat kayo na, hala, bakit ganun? Alam niyo ba? Pero at the same time, tanggap ko na siya. Okay. Aking Gemini. So, yeah, ang pangunahin na nararamdaman mo is very nagpapanik ka sa mga bagay-bagay. Andun yung anxiety mo. And hindi mo to sinasabi sa iba. Nagka-cleansing ka naman. So, I think, hindi siya mag-work kung puro tao lang yung iiwasan mo, Gemini. I just want you to know na mag-start ka ng i-let go yung mga bagay na kahit bigay sa'yo at importante sa'yo na hindi mo na nagagamit. Why? Kasi kung nagka-cleansing ka and akala mo yung tao lang yung dapat mong layuan, Gemini, mga gamit din. Not because nabigay yun ng taong nakasakit sa'yo, but because hindi mo na nagagamit. Isa sa mga natutunan ko as a tarot reader and nagka-cleansing din ako on my own, is i-let go yung mga bagay kahit na bigay sa akin na hindi ko na nagagamit. Kahit gaano pa kamahal yon or kaimportante yon, no? Unless na meron siyang space for display or something like that. Pero kung hindi, pwede mo siyang ibigay, ibenta. Kasi kung uuwi ka sa bahay, okay, wala ka na sa mga sitwasyon at sa mga tao yung iniiwasan mo. Pero makikita mo pag uwi ng bahay is medyo magulo, ni amoy pa na luma, no? Kasi nga, ayaw mo i-let go. Parang kunwari gunting na wala nang silbi pero bigay ito sa'yo ng napaka-importante sa'yo since grade 1. Kailangan mo na siyang i-let go, okay? Kasi hindi naman yun mawawala dito at sa emosyon mo. Kailangan mo i-let go yung mga bagay na luma na hindi na nagagamit para mapakinabangan ng iba o ma-recycle para magkaroon ka ng bagay na nararapat sa'yo na maipasok yung blessing. Hindi lang tao o sitwasyon, gamit din, guys. Okay? Hindi lang yun about sa pungsoy, ha? It's true. Ikaw, pag uuwi ka na magulo, may mga bagay ka na hindi importante, di ba? Nakakasakit sa ulo. Ang bigat. Hindi mo kasi ma-let go kasi bigay to ni ni ganyan, ni gano'n. Kaya, hindi madali na. So, yeah, I think nagka-cleansing ka naman, pero hindi mo pa nagagawa sa gamit. Okay? So, kaya nagkakaroon ka pa ng anxiety. Medyo bago sa'yo to, no? Yung lumayo sa mga tao na dating naging masaya kang kasama sila. So, nagpaplano ka siguro bakasyon or magtaguan yung mga taong to na hindi naman sila, wala naman silang ginagawang masama sa'yo, but I think hindi lang naka-align na sa'yo to at ramdam mo to, no? Aking Gemini, no? At, yan, okay. So, yeah. Try na din mong magbakasyon, no? So, again, guys, kung mag-cleansing kayo, do it din yung mga gamit. Okay? Post it, recycle it, give it to other people na kailangan yun. Kahit na, alam mo yun, just do it. So, yeah. Tingnan natin maari sa nangyari sa aking Gemini within 7 days. Okay, next natin yan, Scorpio. Tama ba? Oo, wala pa Scorpio. Sige, dyan, next natin yan. Dali ako kausap. Madami naman kayo. Okay. Gemini. So, maaaring ibenta mo na yung gamit mo. Okay. Magkakaroon ka ng a lot of money. Unexpected. May be nga, mag-post ka na ng mga gamit na hindi mo nabebenta na may value pala, no? Tapos biglang, oh my God, magkakaperahan ko to. And yeah, magkakaroon ka ng justice sa bagay na iniisip mo before. Kung hindi man to yung mabigat, I mean yung justice na for you na, alam mo yun, I need space, I need hangin, parang ganun, no? Yeah, I think makukuha mo yun.
okay, sa'yo. Ikaw yung magbibigay ng justice sa sarili mo, yun yung nararamdaman ko. At ikaw rin yung dahilan kung bakit magkakaroon ka nitong alam mo yun, yung pera na maaari kang makabili uli ng mga gamit na kailangan mo. Yung needed mo. Thank you, Miss George. Oh, parang narinig ko yung ano ni Miss Catherine Bernardo, kay Ma'am George. Okay. So, yeah, makakakilala ka rin ng mga tao na pwede mo makakolaborate or bagong teamwork, mga ganon. Or makikita mo through, na maaari mo makasama in bagong yugto ng buhay mo or nag-grounding ka, ito yung mga tao na ka-align sa'yo, yeah, you are walking away sa mga bagay na na-establish mo, or ibenta yung mga bagay na na-establish mo kasi hindi na siya naka-align sa'yo. Okay, parang nakita ko very specific din na bagay na may pinatayo ka, halimbawa na bar or dentist or what, na ibebenta mo na yung space na yon, yung parang ganon, yung mga gamit na yon to let go. Yeah, kasi you want to make some option sa life mo kung ano talaga yung magpapasaya sa'yo, no? And I think, alam mo naman, it's just that na before, parang, kaya mo tinahak yung mga to kasi, ito yung alam mo, ito yung alam ng iba, ito yung sinasabi na okay ng iba, but this time, you want to make a choice na unknown, okay? Hindi mo alam kung anong meron, and alam mo ba kaya nga maganda yung buhay kasi hindi natin alam yung magiging outcome. Kahit tarot reader ako, guys, hindi ko tinitingnan ang sarili kong life. Not because, kasi para sa akin, nagiging fixated ako at hindi nagiging maganda yung outcome nun. Kaya natutuwa ako pagka halimbawa nagpabasa ako ng ganito, tas minsan talaga, nagugulat ako kasi halos same na sa akin. Nangyayari siya. So, yeah. So, let's go to our Scorpio dahil ako, baka magalit ang aking mga Scorpio. So, yeah. Lagyan lang natin ng timestamp. Okay. Nakakalimutan ko na naman na ganun dapat. Okay, so yeah, let's go. Current situation ng aking mga Scorpio. Please, Tarot Angels, help me. Thank you. Love ko yung Tarot Angels ko. Okay. Oh my God. Ang nakita ko rito na na kanta is yung ginawa kong kanta. Okay, hindi to familiar, pero yun ang naririnig ko. Is anybody home? Is anybody know that I'm all alone, looking for way out? Who is he? No? So, yeah, might be, you are running and avoiding something, kasi, ito yung bagay na you want a way out. Kasi may pinaglalaban ka pa or may inaayos ka pang or inililigal or inaayos sa documents. May gusto ka kasing i-offer sa isang tao, okay? Commitment might be, pero hindi mo magawa, so ina-avoid mo siya or you are running towards your feelings. Dahil may mga tao din na hanggat hindi pa tapos, might be kung annulment or hiwalayan or inaayos pa yung paper, may mga tao na pag nakita na masaya ka, okay? Hindi ko nakikita yung may kasama ka iba. Pag nakita nilang masaya ka, I think ito yung mga tao na hindi akalain ng mga tao na mean girls. Ang akala is malinis o mabuting tao sila o mabuting intention nila, pero mean girls or mean boys talaga sila, okay? Ito yung mga tao na they start the fire para mag-burn ang aking Scorpio. So, ang ginagawa ng aking Scorpio is ina-avoid niya yung bagay na gustong-gusto niyang gawin, i-offer or sabihin or makausap ang isang tao para ayusin muna yung mga bagay na dapat niyang ialis sa buhay niya or mga ipaprocess na papers or something like that, no? Para itong mga tao to na mahilig nagchismis sa buhay mo is, alam mo yon, I think meron pa rin silang masasabi despite that, pero at least
naayos mo na to. Ibig sabihin nun, at least na-secured mo na yung money mo, yung mga ari-arian mo, yung ano mo, yung okay na, legal na, okay? So, yun. So, medyo mahirap para sa'yo to. And I think hindi to madali yung bagay na pinagdadaanan mo. Kasi you really wanted to have a way out. Okay? Hindi mo, iniisip mo rin kung ihintayin ka ba ng taong to once na matapos na tong pinaglalaban mo. Okay? I don't know. Okay? To be honest, I don't know. And you're asking, I think yung sa kanta na ginawa ko na yun, you're asking is not, I think you're asking God, does anyone know that I'm all alone, looking for way out? Who is He? I think you're asking for that, is God. Kung alam ba ni God yung pinagdadaanan mo. And to be honest, hindi ka mapupunta rito, kung ano man pinapaniwalaan mo, of course, kung hindi ka inaano ng guys mo, ni God, kung ano man pinapaniwalaan mo sa pinagdadaanan mo. Okay? So, let's see. Ano maaari mangyari sa aking Scorpio within 7 days? Yung mga tao lang talaga, no? Ay, para sa akin, it's easy na, walang mapakailam. Pero syempre sa iba, it's not easy. Lalo na kung may reputasyon or something like that. I don't have reputasyon, guys. Actually, before, yes. Akala ko, importante yung reputasyon until my character is more important to me. Okay? Pero syempre, hindi lahat tayo So, naiintindihan kita. I acknowledge that my Scorpio. Yeah. So, there will be an ending sa pinagdadaanan mo. I told you. There will be an ending sa lahat ng bagay na masakit na pinagdadaanan mo, sakit ng ulo, okay. Mostly sakit ng ulo, hindi lang sa dibdib, no? Kasi ang Scorpio natin na nakausap ko is hindi sinasabi na nasasaktan siya. Kung meron man siya nasasaktan na bagay, hindi yung mga bagay na nilelet go niya or yung pinaglalaban niya. Thank you, it's me. I think is yung tao na ina-avoid niya para lang hindi rin madamay itong taong to sa pinagdadaanan mo, no? So, dahil doon, sa ending na yun, magkakaroon ng pass or movement, yung pinaglalaban mo. See? Eight of Wands. Okay. Parang, I think naririnig ko si Papa Gan sinasabi na, I will erase that for you or whatever you believe in, no? I promise, lahat ng religion, sobrang respetado ko, no. Hindi ako nakikipag-agree sa mga ganyan. So, yeah. Yeah. See? Defeated, endings, and defeat. See? Fast movement, defeat, and emperor. Kailangan ko pa ba sabihin sa Scorpio? Okay. Parang straightforwards. Ending, past movement, pagkatalo nila. I think some point may pagkatalo ka rin dito. I don't know, siguro yung mga may pinagdaanan or may pinagsamahan or mga bagay na siyempre yung ginastos ng oras. Thank you, Miss Jen Gomez, no? But either way, you will be an emperor on your own. Ano ibig sabihin, no? You will build a castle, okay? Nang kakayanin mo na yung kahit anong obstacle. And I think you're looking for your empress despite of your gender or energy mo to, diba? Ibig sabihin lang nun, sa dami ng pinagawa niyo at pinagdaanan niyo sa akin, ito na yun. Ito na yung reason kung bakit na kayang-kaya ko na mabuhay, no? So, yeah. Let's go to our thank you. Miss Jen Gomez, tapos na ako sa Taurus. Opo, tapos na ako. Pero tawag dito. Tapos na rin sa Libra. Tawag dito. I-upload ko naman siya sa YT. So, yeah, dating gawin tayo, no? It's me, Stripe. Tapos na rin ako sa Libra. So, sorry. Okay, Aquarius tayo. Pero, i-upload ko to sa YT ko, guys. May in-upload na ako doon about sa career, no? Ito, i-upload ko to sa next reading ko rin. Yung last time na in-upload ko na walang voice, sounds. Kaya pala walang sounds yun, guys. Kasi yun nga nasira, no? Pero ito, gamit ko yung mismong Apple, kaya 2 hours. Taas kasi nung So, let's go to our Aquarius.
Sabi ko na nga ba, iba kang magmahal. Okay, tagal ko nang sa'yo'y nangangarap. Okay. Current situation ng aking Aquarius. So, next live ko is general reading, pero for February, no. Or mag-love reading ako. Pili kayo. Oh my God, uminit na naman. Okay. Okay. May bagay ka na nalaman ng dahilan kung bakit masakit ang pinagdadaanan mo, Aquarius, at gusto mong habulin ito. You want to chase something, okay? Gusto mo pa rin makasama or ang sitwasyon na to in your future. You're willing to take a risk kahit anong mangyari para makuha yung bagay na gusto mo, okay? May di pinag-uusapan na rin kayo ng ibang tao or yung sitwasyon mo pinag-uusapan na ng ibang tao. Okay. Yeah. Or might be, I'm sorry ha, pero yeah, nararamdaman ko din sa kay Aquarius na may ginagawa ka na bagay na yung sinasabi ka sa ibang tao na dahilan pa kaya ang tingin nila sa'yo kawawa ka. Okay? Parang before may pinag-sharean ka na opinion mo or nang nangyayari sa'yo. Tapos itong taong to is, yeah, I'm so sorry to hear that, no? Yung taong to ay pinag-uusapan ka na ganito or ganyan. Or takot ka na pag-usapan ka ng mga tao na ganito na mapapail ko ano man yung binabalak mo dahil nasabi mo na sa kanila. So, you're willing to take a risk to do something really nga. Okay? So, yeah. Kung hindi ito ang sitwasyon ng aking Aquarius, okay, check your sun and moon rising. Nakita ko yung spiritual path. I think, Aquarius, huminay-hinay ka muna sa mga bagay na gagawin mo. Tanungin mo muna yung sarili mo kung ito ba yung bagay na gusto mo talagang tahakin na daan. Ikaw ba to? Magpapakababa ka ba ng ganito sa isang sitwasyon, sa ibang tao? Gugustuhin mo bang ganon? I mean, talaga ba na you will do something really nga para lang sirain kung ano yung pagkatao mo na hindi ka naman ganon. Alam naman natin na lahat tayo is hindi naman natin gusto maging kontrabida. Okay? Para lang makuha. Ito ba talaga yung gusto mo? O pinipilit mo lang? Or ayaw mo lang yung gusto ng sabihin ng iba? So, I just want you to know daw kasi andito yung spiritual path. Merong binibigay sa'yo ang guides mo na tamang path. Kaya yung mga bagay na ini-establish mo before is nagbe-breakdown. Kahit anong pilit mo. Kumbaga, kahit nabasag na pinagdidikit mo pa, Aquarius, I don't think na yun ang gusto ng guides mo. Ang gusto nila, hayaan mo na yung basag na yan, kailangan mo nang kumuha ng bagong baso. Find your own destiny. Kasi meron silang binibigay na para sa'yo. Wish na mas magiging masaya ka. Kisa ipilit ang isang bagay na dahil lang natatakot ka sa sasabihin ng iba. Or sisirain mo yung buhay mo para lang sa isang sitwasyon na akala mo magiging masaya ka. Hindi ka magiging masaya kahit makuha mo siya. So, yeah, pag-isipan mo siya mabuti, Aquarius, eto ba yung gusto mong pagkatao na gusto mong tahakin? Dahil habang buhay mong i-change yan sa'yo. Okay? So, yeah, kung hindi yan ang current situation ng aking Aquarius, check your sun and moon and rising. Ngayon, kung hindi ka Aquarius pero similar situation, you can always stay, guys. Your guides guide me to you, okay? Tagabigay lang ako ng mensahe, but take it as lesson. This is a general reading, no? So, tingnan natin ano mangyari sa Aquarius within 7 days. Okay. Yeah. Okay. So, maybe about to sa teamwork or collaboration or about sa money. Okay? Ang dahilan kung bakit hindi ka magkaroon ng bagong cycle. Okay? Paulit-ulit lang. Paulit-ulit na lang. Okay. Yeah.
This is about the person na lahat ibinigay sa'yo. Passion, love. Yeah, parang nagkaroon kayo ng bagong, parang masasabihin energy or perfection, perspective sa life, okay? Dahil sa taong to na ayaw mo i-let go. See? Ayaw mo siyang i-let go. Yeah. Dahil itong taong to ang alam mo na magpapabago ng buhay mo. No, you're wrong. That's codependency. Hindi yan yung taong magpapabago ng buhay mo. You can be this one, Aquarius. You can be this one. You can be the king. You can be the emperor. Everything that you want. Gusto maging mermaid, go. Meron. Pero, ang gumawa ka ng bagay para ibaba ang sarili mo dahil lang sa taong to, dahil hindi mo siya kayang bitawan. Dahil siguro sa money or something like that, siguro inutangan ka, or meron kayong joint account, or may utang siya sa'yo, or what, kung ano, or may utang ka sa kanya, or whatever. Kung ano man yung akala mo na na-establish nyo, from 3 pentacles to 4 pentacles, yung imbis na collaboration and teamwork, naging siya, codependency. Asaan ka doon? I just want you to know, Aquarius, asaan yung ikaw doon? Do you even see yourself pa ba? Ikaw pa ba to? Ikaw ba to? Gusto mo ba? Aquarius, you're not like this. You're not nga. Para gumawa, I don't want to trigger you. Pero bilang isang mabuting kaibigan, kahit na totoong kaibigan mo, kung nandito ka pa, kung best friend pa kita, nabatukan pa kita, promise. Kasi you're not like this. Aquarius can be so much better. At alam mo bang ang Aquarius, even na ikasal yan, guys, mas gugustuhin pa yan magkaroon ng sariling kwarto just to make up their mind. Na kahit di naman nag-aaway. Pero ikaw nagiging codependency ka dahil lang sa taong to. I'm not saying na masama siya. I'm saying you're doing something nga para maging masama ka. And hindi ka naman supposed to be like that. And you know that. Kaya nga binibigatan ka na ng guides mo. Not because they don't love you, because they love you and they trust you to make a change, to you turn. Meron yata ikaw bagay na dapat nang tinahak na ayaw mo lang bitawan to. Just because of passion, dahil lang ba sa niya, or what, or kung ano man yung ibibigay niya, or feelings. You can make yourself feel like this. You don't need the validation. You don't need someone na hindi ka na niya kasi mahal. Okay? Or hindi ka na niya pinapahalagahan. Okay? Hindi mo kailangan gumawa ng stupid things para maging masama. Okay? Gugustuhin mo ba yun na gumagawa ka ng bagay na hindi yun ang character mo? It's not, kumbaga, alam mo, hindi ikaw ganito. Parang halimbawa, kung makita natin yung boyfriend natin na, wala akong boyfriend, okay, na ibang babae, yung nakita ko the other woman, di ba? Nagpakababa si Christine Hermosa, si Christine Reyes para iaway-awayin hindi naman siya ganon, hindi naman siya mahiling magpalikera, pero nagawa niya. Dahil nagpakababa siya, dahil mahal niya isang tao. Will you do something like that? Is that you? Hindi ka ganon, Aquarius. So, yeah. You can either turn this around, end this up, make a new world, and be your own king. You don't need a king, despite of your gender. You can be this one. You can be more passionate to you. You can be more affectionate to yourself. You can give anything you want to yourself. Okay? Until you find the right emperor for you. You deserve someone, okay, na kaya kang itrato ng klaseng pagmamahal na gusto mo. Hindi yung kailangan gumawa ka ng mali para lang makuha yung attention niya, or mo yun. Lahat tayo, guys, even we're not Aquarius, hindi natin kailangan magpakabilyan era para makuha ang gusto natin. May tao magmamahal sa atin kung ano tayo. In our own hindi tayo mag-isa tayo. Hindi yung naka-codependency tayo. Okay? So, yeah.
Para yun sa akin, Aquarius. So, let's go to our Virgo. Current situation ng aking Virgo. Ayan na. Ayan na po. Virgo. Oh my gulay. Okay. A lot of confession, offer, kausapin. So, meron kang, itong relasyon na to with someone is, like a roller coaster, okay? So, away bate, or hindi ka na talaga mahal nito, pero hinahayaan mo lang na, basta andyan ka para sa kanya. So, gusto mo mag-offer or makausap siya para maayos na sabihin na nagbago ka na ulit. Actually, to be honest, Virgo, I think nagbabago ka pero hindi to nakikita ng taong to. Okay? Kasi I think hindi ka na niya talaga apple of the eye. Okay? I don't want to trigger you pero sinasabi ko lang sa'yo. Yun lang din yung ko. Hindi kasi na-appreciate ng isang tao kung hindi na mahal, lalo na kung pinipilit mo yung connection. Siguro kung bibigyan mo ng space yung tao. Okay? So, tingnan natin maaaring mangyari sa Virgo. Kung hindi yun ang sitwasyon mo, para hindi ka ma-trigger, check your sun and moon rising. Ngayon, kung hindi ka Virgo, pero sinong situation, pwede ka magstay at makinig. Okay? Ayoko may ma-triggered, guys, ha? Pero ayoko rin kasi magsinungaling sa inyo, no? Pag nagsinungaling ako na pinapakita ng card, ang mangyayari niyan, baka lahat na lang ng reading ko, magsinungaling na lang ako para lang marinig niyo yung mga bagay na gusto niyong marinig. Ayoko. Hindi ako ganun. Di bali nang mawalan ako ng followers or what. Basta magsabi ako to. Sagittarius ako eh. Ini-expect niyo ba magsinungaling ako? Hindi ko nga masinungaling pagka gusto ko magsinungaling eh. Okay. Virgo, don't worry. Okay. Someone recognize naman yung pagbabago mo. However, you're still immature. Okay, gusto ko sabihin yun. Yun yung nakikita ng person mo sa'yo. Sorry ka ng sorry, pero wala naman doon yung emotional maturity. See, this is Knights and a Six of Pentacles. Okay, nare-recognize ko may nagawa ka for me, nare-recognize niya yung mga bagay na effort mo, pero I think your person want you to be in a hermit mode. Mag-soul searching ka. Kasi I don't think your person nakikita niyang mahal mo siya. Ang tingin niya lang naka-codependency ka sa kanya. Kaya hinahabol-habol mo siya. Okay? Or binabalik-balikan mo siya. Kasi parang at some point, this person make you feel really, really good. Yung parang, you're the king. Pero nung hinugot niya yung energy niya, despite of your gender, ayun, parang, you're crave for that. Hindi yun ang gusto niyang mangyari na balikan mo siya para maging codependency. Your person wants you in a hermit mode para if ever na mahal mo sarili mo at you can be your own king, okay, nakita niya kung totoong mahal mo siya. Kasi ngayon, nakikita niya, you're just codependency, nahabol mo siya for that. Ayaw niya nun. Hindi niya gugustuhin yung taong sorry ng sorry, habol ng habol, ng ignite ng passion, magbukas ng kandila at ng fire, ng ganong apoy, pero wala namang emotional security. Okay? So, kailangan mo mag-hermit mode. Okay? Aking Virgo. I'm sorry na sabihin ko yun, pero isipin mo na lang, Virgo, if ever you are in your highest point, will you still love this person? Sasabihin mo siyempre sa isip mo, I know, Virgo. Sasabihin niya, yes, oo, try mo muna. Okay? Kasi I think, in person mo, inisip niya codependency ka. And hindi ko siya masisi, no? Hindi ko siya kilala. Pero at the same time, ayoko naman na, tawag dito na, wait lang hindi ko pala nalagyan ng timestamp to. Na tawag dito na, ayoko i-judge ka, pero, yun ang sinasabi ng bara. Kailangan mo lang mag-hermit mode, okay? So, let's go to our Aries.
Aris, 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 Aris. Walan nyo, Aris, ha? Nangyari sa inyo. Okay, let's go to our Aris. Current situation ng aking Aris. Okay. Tarot Angels, please give me 3 cards. Situation ng aking Aris. Please, Tarot Angels, give me 3 cards. Situation ng aking Aris. Please, Tarot Angels, give me 3 cards. Situation ng aking Aris. Oh, okay. So, madami nangyayari sa Aris ngayon kaya. Yeah, natitriggered ang aking Aris ngayon. So, yeah, kaya pala. Madami siya nakikitang sign na mali yung tinahak niya na sitwasyon or pinili niya. May problema dito about sa pera. At nakikita niya, yeah, eto nga, realization andito. Yeah, nakita niya na mali yung tinahak niya. Alam niya na sa karmic situation siya. Pero tinatry niyang ayusin. Nag-hustle siya ng money. Not knowing na ang kailangan niya talagang gawin is hindi ipilit pa tong kung ano man tinahak niya, kung hindi bitawan na, no? I'm so sorry to hear to my Aries. So, yeah. Tingnan natin maaaring nangyayari sa Aries within 7 days. Ay, grabe. Lumamig na ata yung ano ko. Okay lang din. Bumili naman ako ng lagayan ng honey ko. Okay. Don't worry, Aries. Natatapos yung pinagdadaanan mo ngayon. Sasabihin ko lang sa'yo, may mga bagay na mawawala talaga sa'yo, ha? But, even though, you will start fresh and something new. See, 6 of Cups and Ace of Pentacles. Kung ano man ang mga lihim na ikinikip sa'yo or kinikip mo, yung mga pinagdaanan mo, I think, may malalaman ka mga sagot, okay? Moon card is, hindi naman yan yung habang buhay na itatago yung sekreto, okay? May liwanag pa rin sa dilim. So, yeah, may mga bagay na maaaring mawala sa'yo which is, will cause the ending, which is very nice, kahit na ganon. Kasi parang, okay, talo na ako dito, naiintindihan ko na. So, I will be back to zero. Back, doing something what I really want since siguro nung bata ka pa or plano mo before. And you will start your own as in solo. Okay? Mag-isa. You will establish siguro ng sarili mong business or platform or doing another job na mas masaya ka, komportable ka. Yeah. Doon mo makikita. I don't think na may malalaman ka na sasabihin ng iba na sikreto, no? But, the secret is within you. Yung answer is within you. Yung secret na mga naguguluhan ka before na sagot is the answer is within reach. At ikaw lang makakasagot pala rin nun. Halimbawa, bakit ko ba ganito nararamdaman to? Bakit to? Kaya pala. Makikita mo na, ay, kaya pala nangyari yun. Kasi supposed to be dapat ganito. Kaya pala, pinapasuko sa akin to. Kasi ito pa rin right path, no? So, yeah. Don't worry, Aries, kung ano man ang pinagdadaanan mo. It will end really soon. Yeah, might be partnership din, no? Andito ang 2 of Cups. Ay, nililihis ka ng landas para mapunta sa tamang partnership. Di ko sasabing love life to, kaya wag muna. So, guys, thank you so much. Sa next reading ko, siguro for February or love reading, hindi ko pa alam. So, yeah, i-upload ko to, next reading ko, siguro 2 days, 3 days, gano'n. Pero may in-upload na ako sa YT ko, yung career, okay? Check nyo yun sa YT ko. Meron din akong FB o Hannah Stripe. Wala pa akong kasi bala ko sana sa Instagram yun yung everyday life ko. Tapos sa threads ko yung yung mga rant sa live char. Okay, if ever na gusto ko na. So, guys, thank you so much for watching and staying with me. Kung gusto niyo ng private reading, you can PM me. Okay, open na po uli yung 350. Pero again, 1 question yun. Tapos, through email. And again, maghihintay po talaga kayo, ha? Kasi po, hanggang March is puno na siya.
Okay? Pero yung calls, chat calls, video call, I can do that twice a day. Okay, kasi on time yun eh. Ang chat reading kasi, syempre, i-chat ko pa yun. Gagano mo yun, syempre, no? So, yeah. Ay, hindi ako magpi-PM sa inyo. Kayo yung magpi-PM sa akin. Hindi dahil pa special ako because I don't want anyone na magkaroon ng, ano, alam mo yon yung iba, di ba, nag-i-scam lang. Ay, this is me, ganun-ganun, no? So, no, ako yung hindi ako yung magpi-PM sa inyo, kayo po yung magpi-PM sa akin. Mag-PM po kayo dito, okay? Pwede rin kayo mag-PM sa FB ko. Meron din ako dito na